Malinaw mga kababayan that the impeachment attacks made against Sara Duterte ay orchestrated para pagtakpan, ilihis at guluhin ang kalagayan ng katotohanang dinadambong, dinodurubo at kinukulimbat nila Marcos at Romualdez ang kaban ng bayan. So sila pa ang may ganang mag-akusa kay Sara Duterte na ninakaw daw, pinakialaman, pinalusot o chinikiming o kaya inistapa ni Sara Duterte ang 125 million pesos na confidential fund. Samantalang in 3 years na nagkaroon po ng Comprehensive Commission on Audit report on the funds and expenditures allocated and appropriated and utilized by the Office of the Vice President in all items, including ng siya pa, ang DepEd Secretary, ay unmodified opinion. Pag sinabi pong unmodified opinion, walang anomalya, walang notice of disallowance, walang deklarasyon na ibalik ang pera kagaya ng nangyari kay Risa Hontiveros sa panahon ng PhilHealth, mahigit 1 billion pesos po. Nang nasa PhilHealth board ito si Risa Hontiveros na nagmamagaling at masyadong ipokrita sa kanyang pagpupustura as a crusader and self-righteous grabbuster and kunwari ay protector ng mga kababaihan at kabataan, ay tahimik naman siya sa panggagahasa at mga abuso na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa kabataan, lalo na sa kabataang kababaihan. Tahimik siya. Pati dito sa flood control, tameme din siya, no? At hindi kagaya niya, nang inaudit ng COA nung siya ay nasa pamunuan pa ng PhilHealth, mahigit 1 billion po ang pinapabalik sa kanila. At malamang sa malamang po, totoo yung mga aligasyon na ginamit yon sa pangangampanya niya. Yung unang terminong tumakbo siya. No? Nung panahon na sila po ay barkadang-barkada pa ni late Noynoy Aquino. At ang kanyang operator, ang tinuturo na kanyang BFF na si Boy AK-47, si Ronald Llamas. Paboritong interviewin yan ng GMA, ng mga media, no? Kung si Atty. Topacio pa, the only qualification itong ni Ronald Llamas ay si Hontiveros. Ni Llamas niya si Hontiveros, no? Kung si Atty. Topacio pa. Dahil consultant siya at advisor ni Hontiveros, kaya si Hontiveros na Llamas. Talagang iba din mag-joke si Atty. Topacio, no? So ito po, nagpapakita that there was indeed no case to impeach Sara Duterte because whatever they are alleging that they are accusing against Sara Duterte po, hinggil sa 125 million confidential fund, hinggil sa 500 million confidential fund, whatever they alleged against Sara Duterte, yan po ay na-review at ginawa na po ng report na audit na ng COA, ng Commission on Audit. Ang audit authority po sa pag-audit ng financial expenditures at utilization of all public fund appropriated by the budget and by the government sa mga agencies of government ay ang Commission on Audit. Hindi po ang slaughterhouse ni Tambaluslos. Sila nga dapat ino-audit sila eh. Hindi nga nila inilalabas ang kanilang audit, mga kababayan. Lalo na itong kanilang ginagawa dyan, nakasindikatuhan sa liquidation by certification. Walang resibo, walang malinaw na detalyadong pag-audit, hundreds of millions to billions of pesos ang nalulustay sa tinatawag na Extraordinary Fund or MOOE. No, palalabasin mo lang na ginamit mo, halimbawa every month bigyan ka ni Tambaluslos kung natutuwa siya sa iyo dahil sip-sip ka tudo-tudo sa kanya, kagaya nitong mga young hooligans, no? Tinatawag nila sarili nila young guns, pero ang tawag sa kanila ng taong bayan, young hooligans, no? Itong sila Gutierrez, itong mistisong bangus ng One Rider Party List, na kontraktor din palang kolokoy nito, no? Kontraktor din ng pamilya niya sa mahigit 2 bilyon last year lang na mga pangumontrata sa gobyerno, at na malamang baka may flood control pa ito, no? Dapat mabusisi din ito. At malamang involved ito sa tinuturo ni Mayor Magalong at nila Ping Lacson na nangungontrata ng mga kongresista. At pinagtutubuan at pinagkakakitaan nila ang mga pundo na na-allocate para sa project na sila din ang gumawa ng diskarte para maipalusot. Ayun. So ito mga young hooligans, kapag natutuwa sa iyo,
si Martin Romualdez, si Tambaloslos, bibigyan ka ng 5 million per month. For example, na extraordinary fund mo. You don't need to liquidate anything about that. Just certify na nagamit mo. Anong tawag dyan? Yan po ay lantarang pagnanakaw. Kasi you cannot do that. Pero dahil sa Joint House Resolution and Senate Resolution number 10, no, na si Ping Lacson ay guilty din po dyan. Siya po ang isa sa nagtulak niyan na i-allow itong liquidation by certification by way of the Joint House and Senate Resolution number 10. Kaya nga sila nakakapagkubra. Yung mga komunistang teroristang grupo dyan, they can get as much as 100 to 200 million every year. Hindi pa kasama ang mga diskarte nila sa mga pinapalusot na mga proyektong kinukontrata din nila. At ang karamihan ng pondo na yan ay ginagamit para buhayin ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Walang patumpik-tumpik. Dapat yan ay imbestigahan din sa Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos nito, kasama ng mga sindikato sa COMELEC. No? Hindi natin yan pwedeng mapuno. No? Tama ka kay Eric, BFF ni Risa, si Boy AK-47, si Ronald Himas. May nagsasabi, hindi naman yun si Ronald Llamas, Ronald Himas. Watching from Singapore, si Andrea Gueco, si J.R. Rulli, condolence J.R. Pasensya na, gipit si ka Eric. Pag nakaluwag-luwag tayo, may mga utang pa akong mga pledges of support sa iyo. Mga volunteer po natin ito sa Sambayanan at Ipanaw Sambayanan. Thank you, JR, and condolence to your family. Kuya Tanting, kumusta? Sir Eric, laging watching you from Quezon City. Okay lang, thank you, salamat, Kuya Tanting. So, ito po ay malinaw that there is an evident pattern of bad faith, masama ang balak kung bakit naitulak yung impeachment nila. Mabuti na lang po ito ay hindi sinayawan sa bayan ng Chatsya at Tango ng Senado. Doon pa lang po, nang umakyat sa Senado noong, I think that was February 5 or something, I cannot remember the exact date, no, bago mag-go on break ang Senado, ang Congress, for the adjournment Senate day or in temporary break nila, mga kababayan, inakyat mga alas 5 ng hapon. Aba, hindi po kinalendaryo ng Senado. At mabuti na lang na inabutan po ng period. Ito yung ina-argue nila na forthwith, no? Forthwith daw dapat immediate. Paano mag-immediate? Wala ng oras sa kalendaryo ng Senado, ipa-immediate mo pa. Ibig sabihin po, kapag hindi ka nakalendaryo, hindi ka pwedeng maging bahagi ng agenda. Kaya hindi na kalendaryo, nag-adjourn. At pagbalik, June na po, tapos ng eleksyon. At doon, na pagmuni-muni at na-realize, no, ng mga taga-Senado na talagang hindi na to pwede. Dinaya ito. At lalo na nang pumiyok na si Congressman Toby Chanco na may mga involved na around, may nagsasabi 32 billion. Pero may lumalabas na figure si Toby Chanco, mga 90 billion pesos. Ang ginamit, no, in the guise of flood control, infra projects, kung ano-anong nick-nick na para ipalusot ang pondo, AX, AKAP, at iba pa, na nagkakahalaga between 150 million, yung iba 200 million. Depende sa mood at paborito ka o hindi ni Tambaloslos, no? Pero namudmud ng pera na galing sa kaban ng bayan, kaya may mga insertions, may mga bogos, may mga blanco, at may mga pandaraya sa budget na pinirmahan ng kolokoy niyang pinsan na si Marcos. Hindi nag-exercise ng due diligence. Na ang ibig sabihin ng due diligence, mga kababayan, ay hindi po siya nag-iingat, nagtatanga-tangahan at tanga talaga. Yan pong nangyari, lusot ang sindikato budget of 2025, naging GAA 2025. At yan ang dahilan kung bakit gusto nilang ibalik at ipasa kay Sara Duterte itong pananagutan daw sa mga confidential fund. Samantalang ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi that there was no evident basis of anomalous disbursement or any allegation of corrupt activities involving ang mga public fund na nakatalaga sa Office of the Vice President. Pero ini-insist pa rin nila. Kaya nang hindi tinalakay ng Senado yon, pinabalik sa kanila
At sinabi ng Senado, ipaliwanag nyo muna, saan ba anong nangyari doon sa mga naunang complaints? Ayun, natulog, na-remand, natulog, at inabutan ng technical knockout sa Korte Suprema. Nang sinabi ng Korte Suprema, mali ang inyong mga minadali at pinalusot at dinaya na impeachment complaint ay unconstitutional. Kung gusto nyo, i-process nyo ulit ng tama at sundin nyo ang nakalagay sa saligang batas at pati na sa doktrina ng batas, yung tinatawag na equal protection of law and the spirit of the due process of law, na dapat kapag nag-complain ka at gumawa ka ng mga reklamo, may ebidensya. At ang ebidensya, ibigay mo sa gustong pumirma sa reklamo na yan na hindi ginawa. At walang mga referral sa Committee on Justice para talakayin at magkaroon ng plenary debates upang yan ay may pakita kung yan ay hindi lamang manipulated o isang orchestrated as a political demolition job. At hindi rin po binigyan ng kopya ng mga reklamong ito si Vice President Sara Duterte. So obviously po, ang mga pandaraya, panunuhol at mga minadali na maruming hakbang sa impeachment para mapalusot nila, hoping na mababraso nila ang Senado at hindi magre-react ang Korte Suprema, lahat ng ito ay hindi po na-anticipate nila Tambaluslos at nila Marcos na sasambulat sa kanila. Ito ngayon, bumalik sa kanila ang kanilang gawang kriminal. Nabulgar ngayon, umakyat sa Senado at nabuksan sa Senate Blue Ribbon Committee. At ngayon, kahindik-hindik ang krimen na nakikita. Ang pinag-uusapan pa lamang natin ay around 1.2 trillion pesos pertaining to the flood control projects from 2023, 24, and 25. Hindi pa natin pinag-uusapan ang iba pang mga congressional insertions na mga illegal at mga pandaraya sa budget na pinapalusot, ngunit pinapabayaan at kinokonsente pa ni Marcos na ginagawa nila Martin Tambaluslos at mga tauhan niya. Ngayon, ito yung hinahanap ng taong bayan. Saan pa ang ibang mga projects na ito? Kasi hindi na po nila hindi na nila ma-justify pa kung pwede pa bang ipa-impeach nila si Sara Duterte. Wala na pong naniniwala sa kanila, mga kababayan. People are not buying their stories anymore. Kaya ito ngayon ang nangyari. Sila ngayon ang nailalagay sa spotlight. So, it is very clear and undeniable na ang gimmick para sa impeachment complaints na yon, walang ibang layunin, mga kababayan, kung hindi ang pagtakpan, ilihis at guluhin ang katotohanan sa likod ng karumaldumal at kasuklam-suklam na pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Nang nangyari at nagsimula doon sa pandaraya at mga illegal at kriminal na gawain sa grupo nila Tambaluslos sa pagpapasa ng budget. At ngayon, malinaw na sapagkat hindi nga nila maipaliwanag on the floor nitong mga kongresista na mga aliporis ni Martin Tambaluslos saan ang committee report ng small committee na walang poder at kapangyarihan yan para yan ay mangibabaw sa plenary o buong kongreso. Ngayon, lumalabas na talaga palang may binuo purposely na komitiba na maliit lang, ilan lang sila, na pinamumunuan noon nila Saldico at malamang nila Kimbo at iba pa na dapat pangalanan na ni Toby Chanco. Sino ang mga small committee na ito na nag-aaktong sindikato mula doon sa kumpas ni Romualdez para katayin, dayain at ipalusot ang sindikato operations nila. Sa budget, hindi pa kinukumpleto ni Toby Chanco. Kasi we understand Cyrus Pamunag, and Ismael Baliado and Patriotic Filipinos. Thank you sa nanonood sa Patriotic Filipinos. Thank you for your support. Hindi ko po mababayaran ng material na bagay ang kabutihang loob ng pagsalo nyo sa akin nang ako po'y nag-sidestep sa Estados Unidos. Mabuhay po ang Patriotic Filipinos. Thank you so much. Kina Brother Pong, kina Tita Banji at iba pa na mga leaders na hindi ko na na-mention. Babalikan ko lang pong punto de vista ko na ito, mga kababayan. Hindi po mangyayari ang lahat ng mga kaganapan at kaguluhang pangpolitika
kung hindi po ito pinayagan at kagustuhan din ni Marcos na maganap po ito, na wasakin ang Duterte political camp. So the extraordinary rendition o yung tinatawag na pagpapadukot at iskandalusong pagtataksil laban kay Pangulong Duterte na wala ng ibang salarin at punot dulo niyan si Marcos at si Romualdez. Kabahagi po ito ng overall design na totally i-paralyze at i-reduced, ma-reduce nila into inconsequential status ang mga Duterte pagdating sa political situation ng ating bansa. Pero baliktad po ang epekto ng kanilang ginagawa, mga kababayan. Mas lalong napapamahal at mas lalo pong nailalantad sa taong bayan ang pagkakaiba ng Duterte brand of leadership versus dito sa kabulukan at kawalang katuturan at walang matuwid na direksyon ng bulok na gobyernong Marcos Romualdez. Mas lalo pong naging malinaw yon sa kanilang mga ginagawa, including ang pagkakalantad ngayon ng isang kahindik-hindik na krimen na ginamit pala all along ang itong mga pag-atake sa mga Duterte, including ang pagpapatapon, iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte, pagpapadukot sa kanya, at pati na ang bogus, mapanupil at masama at karimarimarim na pandaraya sa impeachment na niluto nila. Pag sinabi natin nila, ang ibig sabihin niyan si Marcos at si Romualdez, ang mga aliporis nilang mga buaya na politiko, oligarkong sponsor nila, plus ang kanilang mga instrumentalities. Ang CPP, NPA, NDF, ang hilaw ng mga komunistang Akbayan Group na sa langaw na nakasakay ngayon sa ilipanting mahina naman ang tuhod. At ang pangatlo, itong mga survivors ng Dilawan, Pinklawan, Sumbis. Mga kababayan, political Sumbis. Patay na binuhay ni Marcos. Kaya Sumbi. So silang lahat po ay nagkipagkonsyabo. At ginawa nila po pati ang impeachment attack. Kasi akala nila pag nawala si Pangulong Duterte physically sa Pilipinas at napahiya daw nila sa international na pandaigdigang antas, kagaya ng pagpapakulong doon sa ICC, ay mawawala na ang haligi ng Duterte political camp. At lalo na kung madurog nila ang pagkatao ni Sara Duterte at matanggal siya bilang Vice President. Doon sila nagkamali. Kasi lumaban ang mga Duterte at nanindigan kasama ang marami at mayoriya ng mamamayang Pilipino. Nanindigan, napukaw nila po ang muling pagka-interes ng mga Pilipino sa politikang nagaganap sa Pilipinas. At ngayon, Rohilda Langging, good morning. Thank you Langging for staying strong. For the family, sa kalagayang gipit. Advance happy birthday to you, Langging. August 30, birthday ni Langging. At bukas, birthday ng dating hudlom kong utol na ngayon hindi na hudlom. Si Sara. Si utol kong Sara. No, dyan din po kasama ni Langging sa compound sa Iloilo. Happy birthday kay Langging. Happy birthday din kay Sara. Thank you, Myra Caranto. At maraming mga nandito, Elina Joquino, Edward Escovidal, Nick Elman. Oy, si Manong Nick Elman. Good morning, mabuhay. Si Manong Nick Elman, DPWH, dito pare, walang honest. Daming walang honest. Dami po walang honest. Diyan sa DPWH, no? Sa Iloilo, ang tawag namin diyan, Duro Proyekto Wala Human, no? Dahil sinisindikato, ghost project pa nga, no? Karamihan. And by the way, mga kababayan, gusto ko pong ma-emphasize ito. Bakit magkakaroon sila ngayon ng tinatawag na parallel investigation, no? Tricom, Quadcom, whatever Comcom that they're going to build at i-convene, wala na pong kredibilidad yan. People are not buying your gimmick anymore, no? Kaya tumigil ka na, sabi nga kay Bene Abante, hindi ka naman talagang congressman ng 6th District eh. Saling pusa ka lang sa Kongreso. Sapagkat you were not elected, you were comelected. Ibig sabihin po, talo sa eleksyon,
Pero ipinanalo ng COMELEC na sindikato, kaya COMELECted. Si Benny Abante ay COMELECted. Pag sinindikato, alam na po, ibig sabihin po, may involved dyan, nakasindikatuhan. At ang pinaka-ugat ng sindikato, pera. Yon. So, hindi ka naman regularly at legitimately elected by the people. No? Ikaw ay kinomelected ni George Garcia. At tiniknikal nyo ang nanalo na congressman dyan sa inyo, sa 6th District of Manila. Sapagkat siya ngayon po ang lumalabas na tirador. Wala na si Boy Contempt tapang-tapangan NPA Caldero si Paduano. At si General pa naman, pero mahal niyang mga maton, si Acop, hindi ko na nakita, baka wala na rin. Iba nang pumalit sa kanya. Ang attack dog ngayon at primary bulldog ni Martin Romualdez, ang kanyang Rottweiler, si Benny Abante ngayon. Talagang Rottweiler. Happy na atua na ang panahon, Sir Eric Bilog ang mundo. Marites Liaba, nakaabot man ko sa live ba? Perme na ko late, galing. Okay lang po sa mga nalilate, importante nandyan kayo. Joy Gardner, Job Cabilis. Masaya pong talakayan natin ito. Mga kababayan, Sue Carey, hi ka Eric, greetings from your silent follower. Good morning, ingat ka lagi. From Las Vegas, ingat your health. Thank you po, ma'am. Sue Carey, thank you for everything na nagmamahal kay ka Eric, sa advocacy po natin at sumusuporta. Deeply appreciated ko po yan at ng pamilya ko. Okay? So ngayon, magpapatawag sila Tuesday yata, no? But nobody is buying that. Wala na po. Sapagkat ang lehitimo at may integridad, may dangal, at may katuturan na uri ng investigasyon ay doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga, dapat ipatawag na rin si volunteer resource person, si Congressman Toby Chanco, si Congressman Ungab, no, itong mga matitino na mga congressman at pati sila Mayor Magalong, pasalitain na rin, no? Sapagkat alam na natin ang pattern There is an existing criminal triumvirate to plunder, no, pagdating po sa mga proyektong ito. Ang magtatalaga ng appropriations, sisingit at ipapalusot, grupo nila Romualdez, no? Basta malapit ka kay Romualdez at marunong ka magmaniobra. So doon kakatayin sa slaughterhouse ni House of Tambaluslos. Pagdating doon, para hindi halata na sila ang kokobra, arigluhon nila sa DPWH. Bahig nila doon sa regional office, pero ang katayan ng mga kontrata doon sa District Engineering Office, na hindi pa pinapabuwag ni Marcos at nila Bunuan. No? Si Bunuan kapalmoks din ito. No? Sa ganitong iskandalusong pagnanakaw, pandarambong, pangungulimbat, sa kaban ng bayan ng DPWH ang mga kriminal na facilitator kasama ang mga kriminal na contractors, hindi pa rin siya nagre-resign. No? Tarantado talaga. No? Ito ang mga dapat pinaparusahan ng taong bayan. No? Kasi kung ayaw kang sipain ni Marcos at kung may kahihiyan ka, inamin mo na na nalulusutan ka ng nagiging ghost projects. Mantakin mo, may isang kontraktor sa Bulacan, 55 million ang binayad ni isang proyekto walang na-deliver. At hindi lang ito isa, marami ito. Ito ang kalakaran, ghost projects. No? May delivery ng completion pero walang actual project output. At ang COA, lusot pa sa COA, my goodness. At ang DBM nagbayad pa. At ang kriminal na facilitator, DPWH. Yan pong tototohanan. Kapag ulit-ulitin pa natin yan sa Senate Blue Ribbon Committee, I am certain as the sun will rise every morning at the east, and in the afternoon, in the evening, it will set at the west. Ganun po kikita natin na pattern sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tama yung binabanggit ni Senator Marcoleta. Sabi niya, hindi na natin patatagalin ito. At tatapusin natin ito sapagkat ang kailangang hakbang dito, maliban sa pagbubunyag at pagbubulgar, ay ang pagkukonsolida ng mga impormasyon at datos upang makatulong ang Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng report and recommendation for a case build-up at magkaroon ng prosecution, criminal prosecution, sapagkat ito ay plunder at kailangan po ang isa sa panukalang batas dito,
pababain po ang threshold amount na ang plunder ay hindi lang 50 million. Magsisimula ang plunder na case. Dapat 1 million or lower. No? 500,000, plunder na kagad. No? Pwede naman eh. Kasi, kung sasabihin mo 1 million, magnanakaw ako every month ng mga tag 500,000 lang para hindi ako ma-plunder. Kalokohan po yan. No? Plunder is plunder. No? Ang corruption po, generic yun eh. Ang plunder is malawakang pandarambong. No? At yan ay may kaparusahan po na reclusion perpetua or life imprisonment, no? Dahil wala pa tayong death penalty na na-restore sa ating bansa. Nga dapat nga sa kasalukuyang sitwasyon, napapanahon na ibalik ang death penalty against plunder, plunder that includes already ang pangungurakot at pandarambong, rape, kidnap for ransom, at pati po ang pagsindikato sa droga. Kailangan kasama po yan sa death penalty. No? Ngayon ko nakikita ito na kaya po si Pangulong Duterte was perceived to be operating outside the bounds of the law against hardened criminals and terrorists sapagkat iyon po ang lingwaheng na iintindihan ng mga kriminal na mga posakal at wala ng kaluluwa na uri ng mga magnanakaw, mandarambong, mandurugas, kurako, terorista at mga sindikato at durugista, kundi minsan ang language of death. Yung lingwahe ng kamatayan. No? I am not advocating for it, but I am stating an obvious situation. Sa ibang mga tao po, hindi nila maintindihan kung bakit patok na patok si Pangulong Duterte when he says, when you destroy the youth and when you destroy my country, I will kill you. And kapag ikaw ay nalulong at involved sa droga, I will kill you. Yan po ay isang hyperbolic statement. No? Subalit sa mga ordinaryong mamamayan na sa matagal na panahon po ang law enforcement ay palpak at kapos. Ang ganyang pananalita ni Duterte ay nagbibigay ng pag-asa. And it gives them the meaning that there is justice. Yan po kung bakit patok si Pangulong Duterte sa ordinaryong mamamayan. Because ang ganyang style ng pagsasalita, ang ganyang style ng pagbibigay ng pagpapaliwanag, si Pangulong Duterte po ay nakukuha niya kung ano ang sentimiento at mga hinanakit ng mga mamamayang ordinaryo, lalo na po yung napagkakaita ng hustisya. Na-rape ang anak mo, 8 years old, pinatay na, isinilid sa sako, at itinapon sa imbornal. Anong hustisya ang hahanapin mo? Kung hindi yung kapareho ng lingwahe ng hustisya na binabanggit ni Rodrigo Duterte. Yan ang hindi maintindihan ng mga elitista, ng mga oligarko, na ang hustisya at katarungan ay yun na lang po ang pinanghahawakan ng mga ordinaryong mamamayan sa panahon po na lugmok at hikahos ang kanilang buhay at lalo pa silang tinatapakan ng mga kriminal at ng mga abusadong kurakot at magnanakaw sa gobyerno at abusado sa poder. Yun po ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kaya nila pinanghawakan ang Dutertismo, yung kind of Duterte brand of leadership. Yan ang nawala. Nakakamiss ang Tatay Digong. Sabi ni Elena Joquino, tama ka. No, saan dinala ang 4.5 billion confidential fund ni Marcos? Wala naman siyang project, di ba? Tama. Ginoong Nick Elman. The biggest confidential fund na hindi binubusisi for the last 3 years ang kay Marcos. Umaabot pa yan close to 5 billion. And for the last 3 years, ibig sabihin po close to mga 12 to 14 billion pesos po yan. Saan ito napunta? Wala pong nagko-question yan because ang ginagamit na doctrine, when you are the president, you are entitled to have the privilege to have unlimited, quote and unquote, confidential fund for national security and national direction of maintaining peace and stability ng buong bansa. Palusot na lang po yun, mga kababayan. Pag confidential fund kasi po, lump sum audit yan, ano? Hindi mo kailangang i-detalye lahat yan. But you have to justify it kung saan napupunta ang mga intelligence projects, ang tinatawag po na COPLAN, Case Operation Plan, at ang IP, Intelligence Project. Hindi po Internet Protocol.
Yan po, mayroon pong ganyan. So if Marcos is indeed transparent and accountable, may punto si Ginoong Nick Ilman. Saan ginamit ang prioritization ng intelligence fund or confidential fund ni Marcos? And by the way, there are around 400 agencies of government na mayroon pong embedded na mga confidential fund. For example, ang magkapatid na Rimulya, DILG, si Secretary John Vic Rimulya, at sa DOJ si Boying Rimulya, mga kababayan, sila po ay may tag 500 million pesos. Kalahating bilyon po ang confidential fund nila. So, bakit nyo titingnan ang kay Sara Duterte lang na confidential fund? If you are indeed about transparency and about protecting the public fund by not allowing confidential fund to be misused and abused, mga kababayan, hindi dapat lahat, tama ka nung Ginoong Nick Ilman, malinaw po, no, na yan ay mga palusot nila. Because hindi naman sila talaga para sa confidential fund accountability, kundi para sa demolition job. Para ipahiya at wasakin ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi. Patuloy pong nakatindig si Sara Duterte. Ibanag ako, watching from Hong Kong. Siguro taga Cagayan Valley to. Si Ibanag ako. Doc Elmer, na-miss kita. Sana magkita tayo muli nila Ma'am Fair. Gipit pong sitwasyon ni Ka Eric, but I'm trying to survive. Doc Elmer, thank you for everything. So malinaw mga kababayan, that the pattern of why a political demolition job and a political debacle creating chaos and seemingly magulo na politika ginamit ni Marcos at Romualdez para pagtakpan ang crimes of the century, which is the monumental restoration and execution of plunder. Pandarambong sa kaban ng bayan. Tatak Marcos talaga ito, no? Kaya nga, hindi rin siya nagbabayad pa, ha? By the way, there is a finality of Supreme Court decision na dapat magbayad ang pamilya Marcos ng 203 billion pesos estate taxes. Talo po ang kaso nila, and ito po ay may reiteration decision na sa Korte Suprema with finality. Hindi siya nagbabayad na. Napakalaking amount yun, 203 billion pesos, mga kababayan. Dapat kumpiskahin itong mga ari-arian at hindi ito ipasweldo si Marcos, no? Habang hindi siya nagbabayad ng 203 billion pesos na buwis ng kanilang mga ari-arian na ipinamana ng kanilang tatay sa kanila. No, mga kababayan, ng karamihan yan ninakaw sa kaban ng bayan. I am very brave enough to tell about that kasi nga may mga na-recover mula sa kanila, hindi magbababa sa mga $600 million. At mayroon din pong na-recover pa at mga naka-frozen sa Amerika and sa Europe. No? Cynthia, may audio po sa inyo kababayan. May audio po sa inyo kababayan. Good morning Ka Eric Jepseli, Cynthia Oy. Okay? Emil Dali, ingat po kayo lagi Ka Eric, no? Morning. So, ito po ang pangalawang aspeto. Just give me please mga 10 minutes. Hold on tayo Pinuna po, babalikan ko itong topic natin mamaya pagbalik ko sa gabi. No? Pinuna po ni retired Philippine Marines Major General Orlando De Leon. Itong pagmamayabang, Cynthia Oy watching from Davao. Itong pagmamayabang ni General Romeo Browner Jr., ang AFP Chief of Staff. No? Sinasabi niya na ang red line daw dyan sa may standoff, something may binabanggit siya, sa Ayungin Shoal, ay kapag may namatay na Pilipino, lalo na pag sundalo. Yan po ay warning, that is a war warning. Hindi po dapat ginagawa yan. Sapagkat sa totoo lang po, ang Ayungin Shoal po ay hindi naman po talaga sakop ng direktang teritoryo ng Pilipinas. Ang pinag-aagawan dyan, exclusive economic zone. Pag ang pinag-uusapan po, Zambales, Palawan, Isabela, Iloilo, o Davao, o Jensan, teritoryo yan. Pero mula doon po, sa ating territorial waters, 12 nautical miles and beyond, yan po ay exclusive economic zone claim.
hanggang 200 nautical miles. No? Pwede kang mag-claim. Depende po sa kalagayan. So, ibig sabihin po, these are not actual direct territorial dispute. These are economic interest kasi ang exclusive economic zone, ang ating karapatan dyan ay sovereign rights. Pag teritoryo, sovereign authority. Tayo talaga, atin yan. Ngayon, kinoconfuse nila tayo. Ngayon, magpapalabas ng pahayag itong si General Bronner na kapag may namatay na Pilipino, as if he is insinuating that the Chinese government and the Chinese military are going to assault yung ating mga sundalo. Aba, red line daw yan. At may gagawin na tayo. Anong ibig niya sabihin? We will go to war? General Bronner, it is not within your power to declare war. It is up to the President and to be approved. Sa Kongreso yan. At hindi papayagan ng taong bayan yan, kaya huwag kang magtapang-tapangan. Gamitin mo yan sa totoong kalaban ng bayan. At sinong totoong kalaban ng bayan? CPP, NPA, NDF. Wala kang ang boses na pinalabas ang mga Central Committee, ang may mga utang ng dugo at buhay na inutang ng mga sundalo at pulis for the last 56 years, nakakalaya at pinapalabas ni Marcos, pinapatalo ang kaso. O ba tahimik ka? Yun ang totoong dapat may boses ka. O, tahimik ka, takot ka, na baka ikaw ay tanggalin kapag nagsalita ka, pero dito sa tapang-tapangan mo, sa China, na hindi mo alam anong epekto niyan, you are trying to instigate a war posturing against China. Hindi po tayo takot sa China. Ako rin, hindi ako maka-China. Hindi rin po ako kontra-Amerikano. Ako po ay pumupuna sa mga kontra-Pilipino na patakaran ng mga bansa, kagaya ng ginagawa ng Amerikano at pati din po ng China. But it is not also correct na magtapang-tapangan si General Bronner as if he has the authority to declare war and decide ang buhay ng ating mga mamamayan, mga kababayan. So dapat punahin po ito. Kaya hinihingi ko po ang last 10 minutes ninyo. Sapagkat mahalaga po itong punto na ito. Ano man po ang pinag-aagawan. Like ngayon sa Spratlys. Ang Spratlys po, malapit na malapit yan sa atin. Malapit yan sa Palawan. Malapit po yan sa ating Pag-asa Island municipality na kinukuha na natin. Bakit tahimik tayo, General Bronner, sa napakalawak at napakaraming konstruksyon na ginawa ng Vietnam? Bakit China lang ang pinag-iinitan mo? Dahil yan ang propaganda line ng Estados Unidos. Yan ang propaganda line ng deep state ng Amerika. They're trying to project a war condition na pwedeng sumiklab dito sa war theater sa Indo-Pacific. At si Bronner at ang mga kagaya niya ay tagapagtambol ng digmaan. Hindi pwede yan, General Bronner. Doon mo ilabas ang tapang-tapangan mo. Ngayon, nagpalabas ng desisyon ang Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front na hindi sila mag-participate sa decommissioning ng mga armas. Hindi nila isusurrender ang lahat ng armas nila sa last phase na ito. O, bakit tahimik ka, General Bronner? Takot ka sa MILF? O, may peace agreement ito ha, mga kababayan. Magandang pag-usapan po natin ito. At babalikan natin ito kasi beyond the scandal of flood control, malalim po ang mga maniobrang dapat maibulgar sa atin ngayon. Bakit gusto nilang palabasin na may namumuong digma-digmaan sa China? Sapagkat gusto po nilang tabunan ang mga iskandalong ito. Kung hindi umubra ang impeachment complaint, baka gagamitin din naman nila ito at malamang sa malamang doon papunta ang naratibong ito. Lilituhin nila tayo. Kasi hindi na rin gumagana ngayon ang isumbong mo sa Pangulo, gimmick ni Marcos, na kunwari galit siya sa mga ghost projects, pandarambong pangungulimbat sa kaban ng bayan, and yet, wala siyang ginagawang hakbang na konkreto. Hindi niya pinadissolve ang district engineering offices na doon kinakatay ang mga budget at lahat ito ipareport sa regional office ng DPWH at kung pwede i-reshuffle ang mga regional director at palayasin niya ang kanyang Secretary of DPWH. Wala siyang ginagawa. At ngayon, mga kababayan, magbibida-bidahan siya na concerned siya dito. Sino ba naman ang talagang nagpalabas ng mga pundong ito at bakit pinalusot itong mga sindikato at kriminal na mga ginawa ng grupo nila Tambaluslos? Siya ang pumirma ng General Appropriations Act 2023
2024 and 2025. Kulukoy. Kulukoy talaga mga kababayan. Kaya ito po ngayon ang ating pinag-uusapan. Pinupuna ngayon ng mga retired senior officers, mga senior generals po. Si General Bronner, no? Like kagaya ni Marine Major General retired, Orlando De Leon. Nila General Pukis ng Air Force, Major General din po ito. At marami pa mga senior, kagaya ng pagpupuna kay retired General Galvez na peace advisor daw ni Marcos. Subalit, lumalabas na parang ahente siya ng CPP, NPA, NDF sa kanyang mga diskarte na ipalabas ang mga Central Committee top leaders ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF na pumatay ng mahigit 20,000 na mga pulis at sundalo at naminsala sa mahigit 30,000 na sibilyan at iba pang mga NPA namatay sa digmaang ito mula 1968 hanggang ngayon, mga kababayan. And yet, itong si General Bronner magtapang-tapangan sa China. At ang pinag-uusapan, hindi direct territorial claims, ha? These are exclusive economic zone disputes na pwedeng mapag-usapan by bilateral talk, by diplomatic channel, at dialogue. Hindi kailangang tapang-tapangan. O, General Bronner, i-review mo nga yan. Kailan ka nagkaroon ng authority na mag-threaten ng isang bansa na higit na mas malaki at malakas kaysa atin at pwedeng magkaroon ng negatibong implikasyon sa pangdaigdigang relasyon at diplomatikong ugnayan ng mga bansang malaya, hindi mo po sakop yan kahit ikaw ay Chief of Staff of the AFP, the Chief Architect of the decision to do interrelationship and foreign relations policy ay nasa presidente po yan, hindi sa iyo bilang Chief of Staff. Ayan po ang problema nyo ni Tariela eh. Big mouth, but nonsense ang mga pinagsasabi nyo minsan. Walang sense eh. Kung gusto mong magreklamo ka dyan, dumaan ka at mag-report ka sa iyong Commander-in-Chief. And what is there about ayungin? Hindi mo nga nirereklamo. Ang Vietnam na nangangamkam din, kung titingnan mo ang dispute na ito, nagpapatayo ng mga structure sa Spratlys, tahimik ka. Why is that so? Why is only focusing on China? No? Mga kababayan, hindi po ito tama. Ako po ay hindi maka-China. Hindi rin po ako kontra-Amerikano, ako ay maka-Pilipino. Pero hindi rin po sukatan ito na hindi tayo pwedeng pumuna dito sa mga bulastog na mga propagandista. I don't know kung si Bronner ay Chief of Staff o propagandista na ng interes ng Amerika dito sa digmaang patakaran na ito. That is very nonsense of you to talk about war. Telling the people na may red line na kapag may namatay, eh wala kang ginawa, no? Pinaarmasan ninyo ni Gibo Teodoro, ang Defense Secretary ni Marcos, ang mga Navy SEALs natin, NABSOG, Naval Special Operations Group, nung nakaraang taon yata nangyari yon. I think, mga 10 sila o 12, at lumapit sila doon sa resupply, armado sila. Nilusob sila ng mga Chinese militia at ng Chinese Coast Guard na putulan ng 2 daliri po. Ang isang NABSOG, dinisarmahan pa tayo. Kinuha ang mga armas. Anong sinabi mo? Tahimik ka, napahiya ka, no? Dahil it was a decision bypassed on you ni Gibo Teodoro. Hindi ka kinonsulta eh. No, pinalarga yun. O ano ka ngayon? O ba't di mo binawi mga armas na dinisarmahan tayo? Alam po ba ito ng taong bayan na dinisarmahan ang ating NABSOG? Naval Special Operations Group, that is a Navy SEAL. Philippine Navy SEAL po, elite unit ng Navy natin yon, mga kababayan. Kalokohan po itong mga pinagsasabi ni General Bronner. Marga M. from United States, Virgilio Rivera, and Kimora Dolores. Marami po kaming natututunan sa iyo, Ka-Eric, sa mga paliwanag mo. Nabubuksan ang kaisipan namin at ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Thank you, Ma'am Kimora. Kaya po, babalikan po natin ito. I cannot hold more of your time kasi you have to spend also time sa trabaho nyo, sa pamilya nyo. Kaya hindi pa ko umaabot halos ng 1 oras natatapos po ang ating live stream. Magandang pag-usapan pa natin ito but we can go back again. Importante po, nabubuksan natin ang mga magagandang pag-uusap na ito. Malinaw that General Bronner is crossing the line by using the red line warning. Hindi niya pwedeng gawin po yon, mga kababayan. Wala nga siyang nagawa na dinisarmahan ang mga Naval Special Operations Group natin na ospital pa, putulan. Dahil nakipagbuno sila sa mga Chinese Coast Guard
at Chinese maritime militia. Mga kababayan, there are a lot of things that kailangan po maipaliwanag ang correct perspective nito. We have to defend and assert our exclusive economic zone rights, but it is not to the point of tapang-tapangan at digma-digmaan. Diplomatic channels, dialogue, and inter-country relationship na maayos na pinag-uusapan. Hindi po yung giritan at girian na ginagawa ngayon nila Bronner at itong tinatawag na megaphone diplomacy. Sigaw ng tunutudo sa media, magpaawa effect, magpasimpatya effect, pero nilalaso nila ang utak ng taong bayan that indeed, hindi po ito usapin ng direktang teritoryo. China is not incursing directly to the territories of the Philippines. We are having conflict so as with other countries na may claim po sa napakalawak na lugar na tinatawag na South China Sea, na tayo po ay may claim ng West Philippine Sea. At yan po ay may mga 7-8 bansa na nagkiklaim sa almost 3 million acres na body of water na gusto ding pagharian ng China. At gusto rin pakialaman ng Estados Unidos. So digmaan dapat. That is not a direct territory. Hindi nga yan habitable eh. Hindi nga yan pwede tirhan ng mga tao. At in fact, nag-offer ang China dyan at pinasukan niya ni Pangulong Duterte, tinabla lang ng Korte Suprema yung joint venture, 60-40, 60% share sa mga makikitang mga minerals at mga kayamanan sa dagat at ang 40% sa China, ang magkakapital, China. And it was underway for negotiation. Tinabla po yun, pinareview. Ito sila Carpio. At ito po mga atin ito, West Philippine Sea, ang mga nagharang yan. O ngayon, di wala tayong nakuha na mga minerales kasi ang China may teknolohiya, tayo wala. And they're offering us a 60-40 deal. At sabi ni Pangulong Duterte, that is practical. Kaysa nakatiwangwang ang mga katubigan na yan, let's explore and then share. Pero sabi ng Korte Suprema, mali. Yan ay unconstitutional. Subalit, tinatanong ngayon ng taong bayan, yan ay hindi territorial claim. Yan ay exclusive economic zone. Therefore, we do not have sovereign authority. Only sovereign right. Bakit hindi pwedeng buksan? Bakit sa Malampaya pumayag tayo? Dahil Amerikano ang ating partner? My goodness.